Ito, ang CB650R na e-clutch. At ito naman, ang CBR650R na e-clutch. Same, pero hindi the same. Simulan na nga natin tong review na to. Ito kasi ang gulo eh. Teka, ba't ako? Hindi ko na maalala kung ilang beses ako gumawa ng video tungkol sa CB650R e-clutch dahil personally, meron tayo dito sa garahe. Kung sakaling dadamitan mo tong CB, ganito ang kakalabasan. Pero paano kung sport bike talaga laman ng puso mo? Tulad nitong CBR. Parehas na gumagamit ng same engine, 649cc displacement, Gara liquid cooled 4-stroke, 6-speed, 16 valves in line 4, double overhead cam with a 94 horsepower at 12,000 RPM and 63 Newton meters of torque at 9,500 RPM. Fuel tank capacity is 15.4 liters, may bigat na 200 kilograms dahil din sa e-clutch device na dagdagan ng 2 kilong motor at may dalawang variant to. Standard CBR na 554,000 pesos at e-clutch CBR for 594,000 pesos. Iba yung pagkapula niya eh. Grand Prix Red ang tawag sa kulay nito. Parehas na kulay ng Firebleed yung 1000cc nila. At ganito naman sa CB, ang tawag dito Candy Chromosphere Red. Mas dark yung pagka-red, medyo maroon nga eh. So ganito pagkapula ng CB at ganito naman ang pagkapula ng CBR. Parehas silang maganda eh. Pero kung kayo ang tatanungin, anong pula ang gusto nyo? Yung dating sport bike na medyo may pagka-curve, ngayon puro kanto na. I mean, tingnan nyo yung unahan hanggang sa dulo. Medyo slim na tangke na may cut-out para sa mga tuhod natin. By the way, itong tank grips, aftermarket to. Also, itong tank pad. May white Honda logo dito sa parting to na may decal ng blue at white. So, pulang bike na may combination ng blue and white. Fully furred bike at nakalawid ang turning lights natin. Ano to? Isang buo ba to? O hiwalay? Okay, so hiwalay itong cut-out niya sa bandang baba para ma-appreciate yung ganda ng headers. Nice. Then may malaking white Honda sa baba. Ito gusto ko tong part na to, mala MotoGP ang itsura. Ginamitan ng diamond steel frame, same frame na katulad sa CB, na may naka-attach na rubber sa frame. Para kung sakaling nasa biyahe kayo at uminit na yung makina habang nakadampi yung mga binti nyo dito, hindi ganun kainit. Baga may harang pa siya. Tapos ito plastic na. So, yan. Kasi actually, hindi naman talaga abot dito yung tuhod nyo eh. Depende na lang kung mag-extra kayo, diyan nyo ilalapat. Pero normally, yung riding posture nyo, dito lang aabot yung binte. Ginawa nilang black paint yung side na to. Nagulat nga ako dito eh. Kasi dun sa CB, ganitong kulay yung ginawa nila. Ewan ko siguro pag naked, ganito distinction. Pero ito bumagay naman, di boring tignan. Ito okay din, bagay din. Kumbaga, naglalaro siya sa red tapos black dito sa part na to. Malinis tignan. Kung napapansin nyo, meron na siyang sliders. By the way, hindi po to kasama. Aftermarket na to. At kung titignan natin yung allowance sa e-clutch, kasi nakumbok to eh. Ito lang yung mismong engine nyo. Napakalit lang po ng space. Anyway, at least meron siya niyan. Lagay ng coolant andito sa baba, malapit sa foot pegs. Speaking of foot pegs, ginamitan nila ng metal at medyo mahaba yung bank angle indicator niyo. Tsaka tong foot brake, wala po tong rubber. Ang sporty tignan. Then, maliit na heel guard. Pati sa pillion, metal foot pegs din. For the seat, meron kayong 2 piraso. Isa sa main seat at isa sa pillion seat. Medyo makapal yung foam na ginamit sa kanya. Kapag bibiyahe kayo sa malayo, relax pa rin. Kung napapansin nyo yung stitching niya, pula yung ginamit sa kanya. Dito kasi sa CB, may pagka-white eh. Tsaka ito yung gusto ko dito. Yung dating punggok na CBR 650R. Nandito lang sa dati ito. Update nila, ginawa nilang pointy tail end. Parehas na meron ang bagong CB. Ito, update na to, mas bagay sa sport bike. Alright, for the front end, saan natin yung motor? Boom! Dude, gustong-gusto ko yung unahan nito. Ang tagos na kasi ng ilong eh, oh. Hindi na siya pango. So we have that masungit na twin beam LED headlight. Habang tinitignan ko siya ngayon, parang
mata ng Honda Click eh. Teka, may purpose ba tong buto sa gilid? Wala, kala ko intake. Tapos may mataray na decals na blue. Then all the way up here, mayroon tayong clear visor. Ginawa nilang GP windshield, hindi yung basta mailagay lang na visor. Then mahabang stem na side mirror. Parang taas nito. Mamaya adjust ko na lang to. At LED turning light na laging nakabukas. Kasi pag may nakita kayong ganitong front end sa daan at laging nakabukas yung dalawang ilaw na yan, asahan nyo Honda yan. Ito pa gusto ko sa kanya, bagong LED tail light na medyo maliit. Which is angkop para sa sport bike. Tagalog na Tagalog eh, no? Angkop. Dito bagay eh. Sa CB parang, ewan ko, nagadalawang isip ako dun eh. Ito ang ganda. By the way, parang may butas siya dito. Then mahabang fender na medyo pating na may pakpak sa kilid ang itsura. At turning light na LED din dito sa likod. Pero kung may CBR ako, siguro mas maganda kung tatanggalin ko to. Kasi ang sharp na ng itsura niya eh. Pero kanya-kanya namang preferences yan. So for the dash, mayroong bagong TFT display. Dito sa part na to, medyo ulitin ko lang din yung sinabi natin dun sa CP dahil pares lang naman sila gumagamit ng ganitong dash. So rectangular display na pati yung mga icon sa loob, kahon ang itsura. Warning indicator sa taas, clock, tachometer, speedometer, gear indicator, fuel indicator, at iba pang mga warning indicator dito sa baba. Dahil naka side stand yung bike, nakasulat dyan side stand. Then dito sa part na to, dito na medyo magiging komplikado ang buhay nyo. De biro lang. Dito nyo ma-access ang main menu at reset button. For example, pindot sa kanan. Trip E, average fuel consumption ng Trip E, Trip B. And then sa pangalawa, option nyo kung gusto nyo mabago yung itsura ng fuel nyo. For example, kung gusto nyo yung bar, ayan ganyan. O kung ilan na lang pwede takbo ng bike. So ganitong klaseng tangke, less than half, mga 146 kilometers na lang pwede nyo itakbo. And then dito sa pangatlo, reset ng Trip A at Trip B. And then pang-apat, ito na. Yan. Ito yung mismong settings natin. Dito marami tayong pwedeng magawa. For example, function, ayan, e-clutch. Pwede yung patayin. At pwede yung iset kung gusto nyo hard, medium, o soft. Parang masahe lang. Ayan, kung gusto nyo patayin, pwede rin naman. Up to you. And then, shift point. Ayan, pwede nyo adjust kung ilang RPM. Sabihin natin ito yung mobilizer ng bike. Then, display. Right? Kung gusto nyo bar, pwede nyo i-adjust. Depende sa likings nyo. Brightness, background. Kung gusto nyo black. Actually, tignan natin yung black. Ang linis tignan pag black. Teka, balik natin dun sa white. Hindi akin to eh. Pag gusto niya ng white, favorite info, favorite switch, general, date and time, unit, language, Bluetooth pairing. By the way, pwede nyo kinect ang mga phone nyo dito sa dash ng bike nyo. Gamit ang Honda RoadSync. Unang-una, syempre, kailangan nyo i-download yung app. Ito siya. So, ngayon kasi nakakabit to sa CB. So, change motorcycle, add a new motorcycle. Teka, kailangan natin connect to. Reset. Yes. CBR 650R, ito. Yan, nakita niya na, nabasa niya na. Continue with CBR 650R? Siyempre, yes. Then next. Check later. Navigation. Press right to select destination. Ayan. Navigation. Favorites. Press search nearby places. Recent destinations. Press voice search. Press right to start place search. Okay, Press sabihin right to natin start punta nearby tayo place. sa... Loading Sabihin natin yan. navigation. Press left to navigation options. Press left to end navigation. Ito yung magiging navi nyo. Sobrang minimalist lang, pero ganito na yung nauuso ngayon eh. Also, music and calls. Pwede nyong i-operate dito. So, ganun po gumagana ang RoadSync. Balik tayo kung saan na tayo natapos kanina. So, Bluetooth pairing at service. Ito, maintenance. By the way, guys, kung dito kayo sa default display ng bike, napapansin nyo walang engine temperature. Kasi kailangan nyo pa pumunta dito sa settings ng bike, service, maintenance, water temp para makita nyo yung mismong temperature nyo. Which is parang komplikado eh. Ano yung pang kailangan gawin para lang malaman mo kung nasa tamang init na ba yung makina nyo bago kayo mandar. At warning info. So yun lang naman. At isusi po to, hindi po to keyless. Naka-clip-ons yung bike na nakamount sa ilalim. Right handlebar ay ang ating rectangular ignition switch at kill switch. At hazard button. Ewan ko na lang hindi nyo mapindot yan. And brake lever na adjustable in 5 levels. Gusto nyo mas malayo sa inyo, mas malapit sa inyo, up to you. To the left handlebar. Ayan, ang ating passing light. And also, this serves as our high beam. Traction control na easy access. May button tayo sa left handlebar. I think napatay ko ata yung traction control. Kung bubuksan natin siya, hold lang din. Ayan. Buttons for our dash. May kaliitan lang. Medyo weird yung itsura niya kung tatanungin niyo ako. Busina na manipis. Itong part na to, hirap na hirap akong gamitin. Lalo na kapag naka-gloves ka at kailangan mong bumusina agad, hindi mo siya makakapa eh. Kasi halos kahugis niya yung mga part na to. Sa ibang Honda kasi nakalawit yung busina niya, katulad nung dating CBR. Ito, ganito na. Turning switch.
For the clutch lever, hindi po adjustable to. Gamit ng 41mm separate function big piston upside down fork. This from Showa, yun nga lang, hindi pa po to adjustable. Dual 310mm disc dito sa harap na may 4-piston radially mounted Nissin calipers. And of course, tulad na ibang big bike, meron tong ABS. Ganito po kalaki ang radiator nyo, medyo madilim lang. Ayan, buti mayroon na siyang radiator guard. Parang hindi niya nalak ng gusto to. Headers na hinawi, pakaliwa. Yes, 1, 2, 3, 4. Yan, masilip nyo dito yung ganda ng 4-cylinder. Speaking of exhaust, nagpalit na siya ng aftermarket at nilagyan niya ng acraphobic. Yung stock nito naka-underbelly din. Hindi ko kasi alam kung saan ko nailagay yung stock ng CB Pero halos ganito rin ang tsura. For the rear suspension, gumagamit ng monoshock with 10-stage preload adjustment. Kailangan nyo ng extra tools para magawa yan. Single 240mm disc sa likod na may single piston Nissin calipers. 17 inches alloy wheel na may decal ng red and white dito sa gilid ng rims. Tapos may nakasulat pang CBR. Na ginamitan ng stock tire na Dunlop Sport Max Road Sport 2. Teka, ano ba dito sa CB? Road Sport 2 rin ba to? Oo nga, isa lang sila. Na may stock size na 180x55 dito sa rear, malaki-laki na, pang big bike talaga ang itsura. At 120x70 naman dito sa harap. Kung tatalong kayo ng isang sukat, 180 to 190. Hindi ko lang sigurado. Kasi itong 180 malapit na to sa fender. Siya nga pala, pagdating sa spools, wala po siyang abang. Dito ako unang na problema kasi kailangan ko pang bumili na aftermarket para lang maisalpa ko yung mga padak ko. Ginawa ko, bumili ako nito. Diyan ko siya kinakawit. Yun nga lang, ang cons nito, pasakaling mag-a-adjust kayo ng kadena, may mga indication kasi siya dito So natatakpan. Ito, yung sinasabi ko sa inyo. Dahil medyo familiar na tayo sa CBR, subukan naman natin to sa daan. Bago natin simulan ang unang upo, we would like to thank Brother Chris, isa sa mga masugid nating subscriber dito sa Cavite. Pinairam niya sa atin tong bike niya. Nagsimula daw to nung pinanood niya yung content na kumuha tayo ng Honda Giorno. Nakita niya na gustong kong subukan ng CBR dahil ko pa nasubukan. So ni-reach out niya tayo para makagawa tayo ng review dito para sa inyo. Honda CBR 650R na e-clutch. Ano masabi niya sa pagkapula niya? Kumbaga may sariling distinction yung pula niya Sabay mo pa ng gantong klaseng decal. White and blue. Ito lang ayoko. Ayun ko ba? Parang antari-taray ng itsura niya. Buti na, antangos ng ilong mo. Talim ng itsura, no? Mas gusto ko itsura nito kaysa dun sa nauna. At least ito medyo mahaba. Mga cutie pies. Unang upo. Ay. Bigang baba. Right, so seat height is 810mm. Tayo po ay may tangkad na 6 flat, 85 kilograms, may 33 inches na inseam. At ganito itsura ko sa CBR. Ano, kamusta ba? Yung sag nung bike, grabe yung drop down yun nung inupuan ko na So I think yung mga ganitong klaseng seat height papabor para sa mga height ng mga Filipino. Tingnan nyo, bend yung legs ko, sobra. Okay. Tayo ay wala nang gas. Wala tayong riding modes. Sad to see. Traction control naka-on. On and off lang naman itong traction control na to. Mirror ito pala gusto kong ayusin kanina pa. Masyadong, alam niyo yun, nakatayo Laki ng salamin. Nice. Alright, anything else? Ba't pa ako bumipig sa clutch? I-clutch nga pala to. Start natin. Pakinggan natin yung Acra. Grabe yung dagundong Alright, pailitin lang natin to. At tara na. So ergo ng CBR, we are in a very sport touring riding position. Yung legs natin as expected, dito tama dito. So hanggang dyan lang siya. Kung saan may cover, pinakita ko sa inyo kanina. Then medyo bend backwards yung mga paa natin. Yun nga lang, kapag papalit ako ng gear, medyo alam nyo, flat pa yung paa ko Usually kapag mga super sport talaga, nakabend yung paa ko, nakatingkay, nakatiptoe ako. Pero dito flat tayo Sa kamay naman natin, kung nakikita nyo, straight yung mga kamay ko, pero mababa. Ayan, parang ganyan Yung posisyon ng katawan ko medyo paangat, di po tayo nakayuko masyado. Tapos mababa yung puan. Dahil puro super sport ang dala ko lately, napansin ko agad yung tangke niya, may kanipisan. Ito yung klase ng posisyon na may enjoy mo, both sport riding position tsaka pang long ride. Kasi madali ka rin makaka-upright pero straight nga lang yung mga kamay mo. Yung room ng puwet natin, yung space ng puwet natin, limitado lang. I mean, kung ano yung upo nyo, yun na yun. Bend backwards ka, sasanggi agad yung pillion seat. So ergo, sobrang sport touring ng riding position natin. I-discuss ko na rin sa inyo kung paano gumagana yung e-clutch. Sinabi ko na to sa CB6 review, pero ulitin ko lang ulit. This is the device. Ito po yung binayaran yung additional 30,000. 30 ba? 40. Kumpara sa standard. Ito po yung technology ni Honda na kung saan mapadali ang buhay nyo sa pagmumotor. By the name itself, e-clutch, electronic clutch, hindi nyo na kailangan pang pumiga sa clutch lever para magpalit ng gear. Actually, kahit
unang pag-andar nyo, hindi nyo na kailangan pang pumiga sa lever. For example, start natin yung motor. Yan. Every time na bubuksan nyo yung makina, automatic nakabukas yung e-clutch nyo. Ayan yung indication nya. Pag may nakita kayong letter E dyan, sabihin naka-on yung e-clutch. So yan, sabihin natin ganyan, naka-neutral yung bike. Normally kapag mag-first gear tayo sa mga declutch na motor, pipiga tayo dito. Pero this time, kalimutan nyo na yung lever na yan. Kasi di na natin kailangan yan. Unang andar nyo, apak sa first gear. Yan. Tapos na. Yun na, naka-first gear na kayo. So wala nang pigaan ng clutch to. Andar tayo. Ayan o. Then kung magpapalit kayo ng gear, kagandaan dito, meron ng quick shift and auto blip to. So bi-directional quick shift, up and down, pwede dito. Sabi natin approaching tayo sa slow speed. Normally pipiga tayo sa clutch, pero dito hindi. Ayan. Ang lambot ng suspension nito, grabe. Alright, first gear, second gear, ayan lang. So all throughout ng ride natin, ganito lang itsura ng kamay ko. Indication na siya na kailangan yung mag downshift. So downshift tayo, first gear. Napaka-convenient ng technology nito, lalo na kung city riding kayo, papasok kayo sa trabaho at nakatira kayo sa mga congested na area, Makati, Manila. Actually kahit saan ka pumunta, traffic na eh. Tataas tayo ng gear, pasok sa third gear, angat lang ng paa. Yan. Then auto blip, downshift without pressing the clutch lever. Ganyan lang. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, bawas, approaching slow speed, fourth, third, second. Auto blip, apak lang sa gear. Pero ang problema, para bang may delay yung pakiramdam. Parang may sinok. Hindi siya yung pang, pang, pang. Dito parang malamya yung auto blip niya eh. Bibigyan ko kayo sample nasa fourth gear tayo. Magbabawas tayo ng gear. Pakinggan nyo fourth gear, third gear, second gear, ganun eh. Isa pa pakinggan nyo mabuti fifth, fourth, third. Para bang may delay. Kaya naman ang ginagawa ko, mas maganda pa rin kapag nag-ref mash kayo. Mas maganda yung kagat. For example, fourth gear, downshift tayo. Third gear, second gear, downshift tayo. Mas mabilis. Downshift. Mas maganda sa pakiramdam. Pero nagtataka ako, may iba na ayaw yung gantong technology. Kasi daw pang tamad, pang BB, mas prefer pa rin daw nila yung normal na clutch, yung napiga ka, mas ramdam mo daw yung power. Well, sa totoo lang, mas accurate talaga ang power kapag de-clutch. Kaya naman, dito sa e-clutch technology, may option kayo para patayin yun. Pasok tayo sa settings, maintenance, e-clutch. Ayan. Wala ka ng e-clutch. Ayan na, may labas naman dyan na letter M First gear. Actually, mas accurate yung feeling. Yung power na hiningi mo sa throttle, binibigay niya agad, unlike sa e-clutch. Pagka parang titiplay niya pa eh. Sarap ng tunog ng inline 4. Acrophobic tapos inline 4. Good match eh. Ngayon kung sakaling all throughout gusto nyong naka-manual kayo, hindi na kayo iniwalang yung clutch, pwede naman yun. Basta wala lang patay ng makina. Kasi once na pinatay mo na tong makina, bubuksan natin ulit. Ayan. Back to e-clutch na kayo. Wala kayong kawala. So kapag kapatay nyo ulit, same go, settings, ito kayo sa clutch option, patay nyo e-clutch. Mapunta naman tayo sa power ng bike. 94 horsepower bike na may kasamang vibrate in high RPM, pambira. Kilite man. Anyway, at least may kasamang sensation ang high RPM nyo. Itong power
Power band ng CBR, 94 horsepower. Ito yung masasabi kong sapat na para sa kalsada natin, tsaka sa road condition sa lugar natin. Ito ng piga mo, hinto-hinto ka rin kasi ang dami nang may sasakyan sa daan eh. If you're a beginner rider at tatalong ka sa motor na to, pwedeng pwede. Yes, yun nga lang, tulad ng sinabi ko sa isang vlog tungkol sa CB60R, kung unang big bike mo to, baka may spoil ka kasi may e-clutch ka na agad eh. Kumbaga hindi mo man lang naranasan yung isang motor na T-clutch. Para sa presyo niya, 594,000 pesos. Sport bike na may e-clutch, convenient eh, sport bike. Pwede na rin considering na nasa Honda kayo. Reliable brand na may reliable engine. It is the same engine as before. Wala silang binago para sa 2024 onwards. Ganun at ganun pa rin. Aesthetics at yung e-clutch lang ang dinagdag. Pero kung maging standard version kayo, okay din eh. Dito na papasok ang sinasabi kong buti na lang naka e-clutch ako. Yan. So, slow speed, wala nang pigaan ng clutch. Mag-filter kayo sa mga traffic, singit-singit kayo. At least hindi kayo piga bitaw. Engine heat, wala akong masyadong maramdaman na init sa kanya. Mga Japanese bike ganun talaga eh, hindi ganun kainit. All throughout ng ride talaga natin, hindi na tayo nakapiga sa clutch. Nice, no? Fuel consumption po ng bike is 20 km per liter. Para sa isang middleweight 650cc na inline 4 pa, pwede na to. Meron akong middleweight super sport dati, yun yung ZX6R ng Kawasaki. Yun, nagsi-16 yun eh. Ito kahit pa paano, 20 ang konsumo nyo. Not bad. Ngayon na lang ulit ako nakahinto sa spot na to. Alright. Ano naman ang medyo hindi natin nagustuhan sa kanya? Tulad pa rin ng dati, yung vibration niya in high RPM, hindi nawala. Usually, mga inline 4, smooth talaga ang power band. Kahit anong piga mo, yan, smooth lang dapat yung takbo nyo. Pero sa kanya, high RPM, nagbabibrate na eh. Especially dito sa part na to. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganon. Pangalawa, ngayon wala sabihin sa video ko to. Etong CBR, pati yung CB, meron kayong charging port. Ang problema, dito nila nilagay. Ayan o. Tagong-tago. Parang ayaw magpa-charge. Sa Kawasaki, ganda-ganda ng charging port. Sa CF Moto, nakatago, malinis, may mga cover. Yung iba, nandito lang. Pero sa Honda, nasa ilalim na ng upuan. Nasa sulok pa. Ang hirap pa sungkitin. Pangatlo, yung positioning ng busina. Ang nipis. Para bang nanguhula ka kapag pupindot ka sa busina eh. Hindi mo alam, traction button na pipindot mo, yung cursor. Pangapat, para sa presyo niya, wala tayong riding aids. Though may e-clutch tayo, pero ganun pa man, wala tayong rain mode, road mode, sport mode, wala tayong ganun. Traction control meron tayo, pero on and off lang to. Same pa rin katulad ng dati. Ano pa ba? Gulong, okay naman yung performance niya sa akin. Ito pa pala, sana naglagay man lang sila ng effort na lagyan ng extension dito, tapos may butas para sa spools. Wala eh, same swing arm pa rin tulad ng dati. So that's our thoughts dito sa bagong CBR 650R. Let me know what you guys think dito sa bike na to. Pasok ba sa panlasa nyo? Pero dude, ang pogi nito eh. Kaya mga cutie guys, enjoy po sa video na to. Kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. Ang ganda ng view natin na to. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Pahangin lang siguro ako saglit. See you po sa next content.